Paano kung magbalik ang matagal nang nawala sa buhay mo? Handa ka bang muling buksan ang puso mo? O mananatili ka sa nakaraan? Sa pangakong hindi pa rin nawawala sa puso at isip mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Anak, saan ka ba galing? Diba sabi ko naman sa'yo, huwag kang lalayo. Paano kung di ka na namin nakita? Papa, mama, may nakita kasi akong paru-paro. Ang ganda. Tapos, sinundan ko. Tapos, nakarating ako dun sa malaking puno na yun. Anak, sa susunod, huwag mo nang ulitin yun. Baka mamaya mawala ka na talaga at di ka na namin mahanap. Sorry po, mama, papa. Anak, basta sa susunod, huwag ka nang aalis sa tabi namin ng mama mo. Lagi mong tatandaan yung sinasabi namin sa'yo. Sige na. Tara na, umuwi na tayo. Papa, mama, sabi ni kuya, yung nakaupo dun sa gilid ng puno, may nakalibing daw po dun. Anak, walang nakalibing dun. Baka tinatakot ka lang. Tsaka anak, huwag kang makikipag-usap sa di mo kong kilala. Mama, papa, parang kilala ko siya. Anak, ano ka ba? Paano mo makikilala yun Nagbabakasyon lang tayo dito. Tsaka, bilisan na nating umuwi. Nagugutom na ako. Anak, di kami makakasama ng nanay mo. Alam mo naman, madaming trabaho dito. Pero susunod kami. Tatapusin lang namin yung mga may iwan na trabaho para magkakasama pa din tayo sa Pasko at Bagong Taon. Papa, mama, huwag kayong mag-alala. Kaya ko naman ang sarili ko. Anak, sigurado yan ha. Kaya mo ng sarili mo. Baka mamaya maligaw ka. Papa, mama, anong silbi ng Google Map kung di ko gagamitin? Sige po, papa, mama. Alis na po ako. Sa sandaling to, nagpaalam na ako kay papa at mama. Niyakap nila ako ng napakahigpit bago ako umalis. At eto, sabik na ako makapagbakasyon. Ngayon lang kasi ulit ako makakabalik sa probinsya. Teka nga, ilang taon ba ako nung huling umuwi ako sa probinsya? 7 lang ata ako nun. Ngayon, 20 na ako. Sobrang tagal na pala. Kaya ito, sa paglalakbay kong to, nasasabik na akong muling makauwi sa probinsya kung saan di ko maipaliwanag kung bakit ba gustong gusto ko nang makarating sa lugar na yun. Labing-pitong taon na palang nakalipas. Hindi ko na muling nakita pa ang batang yun. Sa bawat taon na bumibisita ako sa malaking puno, lagi akong tumitingin sa buong paligid ko. Baka sakaling muli kong makita ang batang yun. Ang batang si Jiro na halos kamukha ng taong unang minahal ko.
17 taon nang nakalipas. Di na siya bata ngayon. Magkasing edad na kami sa itsura ko ngayon. Pero 500 plus na talaga yung edad ko. Di na ako sigurado pero sobrang tanda ko na talaga. Kaya lang, di tumatanda yung katawan ko. Mukha pa din akong 20 anyos. At sa dami ng pinagdaanan ko sa buhay, gaya ng pananakop ng mga Kastila, Hapon, tapos mga digmaan, naku, alam ko na talaga ang buong history. Kasi nasaksihan ko lahat ng to. At lahat ng uri ng pagbabago nasabayan ko. Mga uso at mga musikang makaluma hanggang sa moderno. Pati nga ang pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal minsan ko nang nakainuman. At saksi ako sa pagbaril sa kanya. Hanggang kailan ba akong mananatiling ganito? Nakakapagod mabuhay sa mundo kung saan may mga makikilala ako. Subalit kailangan ko silang iwan dahil lumilipas ang panahon. Subalit naiiwan ako sa nakaraan dahil sa di ko maunawa ang sumpa ng kapalaran. Marami na akong pinuntahan na burol at libing ng mga kaibigan ko. Halos lahat sila nawala na, pero ako eto. Di tumatanda. Paano sasapit ang dapit hapon sa buhay ko? Paano maalis ang sumpang to? Dahil tuwing may lilisan sa mundong ito, masakit isipin na laging naiiwan ako. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako mananatiling ganito. Pero sana matapos na dahil gusto ko nang maging masaya. Masakit kasi lagi ka nalang iniiwan ng mga taong nasa paligid mo. Kaya nga, iniiwasan ko na ang magkaroon ng mga kaibigan. Kasi hindi ako tumatanda. Subalit lahat sila, kinain na ng lupa. Kumusta ka na dyan? Ako, eto okay lang. Naghihintay na sana magkaroon na ng wakas yung sumpang kumapit sa akin. Alam kong naghihintay ka pa din. Pero huwag ka mag-alala. Kapag nawala na ako sa mundong ito, ikaw ang unang hahanapin ko sa kabilang buhay. Alam kong magkikita pa ulit tayo. At ipagpapatuloy natin ang nakaraan. At sa pagsapit ng araw na yun, hindi na tayo magkakahiwalay pa. Hindi ko nahahayaang mawalay ka pa sa buhay ko. Ay nako, eto na naman ako. Nagsasalitang mag-isa dito sa gilid ng malaking puno. Baka mamaya may makakita sa akin na ganito. Siguradong iisipin nila na baliw ako. Pero teka nga, magpapalit pa ba ako ng pangalan? Nakailang pangalan na din kasi talaga ako. Baka hindi na siguro. Teo na lang. Nalilito na kasi ako sa dami ng pangalan ko. At teka nga, dapit hapon na pala. Napasarap ako ngayong araw sa pagbisita sa alaala ng taong pinakamamahal ko. Nagsimula na mag-ingay ang mga kuliglig sa malaking puno. At ang mga alitap-tap, unti-unti nang nagpapakita na tila ba sumasayaw sa bawat sanga at dahon ng malaking puno na to. Nakakatuwang pagmasdan. Marami tuloy akong naaalala sa nakaraan. Parang ganito din.
Magkayakap kami habang pinapanood ang napakadaming alitap-tap. Isang nakaraang alam kong di na kayang maibalik pa. Subalit di makakalimutan ng puso at isip ko ang dahilan kung bakit naging masaya ng lubos ang buhay ko. Siguro kung di siya nagkasakit at namatay noon, siguro naging masaya kami hanggang sa wakas. Pero ganun siguro talaga ang kapalaran. Lahat ay may wakas. Lahat ay may katapusan. Kung pwede lang sanang bumalik ako sa nakaraan. Kung pwede lang sanang hindi na lang siya nawala. Pwede po bang magtanong? Mula sa likuran ko, isang tinig ang narinig ko. At nang humarap ako sa kanya, nanlaki ang mga mata ko. Kasi naman, para akong minumulto ng nakaraang hindi pa rin nawawala sa puso ko. Hi, ako si Jiro. Naliligaw kasi ako.